Iyon, yung prisko ni Sara Duterte tungkol doon sa mga Marcos. Grabe talab. Talab talaga hanggang buto, hanggang utak sa mga Marcos, mga Marcos na nagdidipinsa kay Marcos. Talagang tumagos. Doon sila na sinabihan pa, ang daming mga sinasabi nila, ang daming na kailangan daw magpa-psychiatrist VP Sara. Tagos buto ba? Tagos ba talaga 'yon? Ang daming apekto noon, kilaladkad lahat yung mga nakaladkad lahat yung mga nila, yung mga taga-depensa. Grabe. Ngayon pala ang tindi ng nyo pag kayo ang bumirade kay Duterte. Ngayon si Sara Duterte kababaeng tao. Tangay kayo lahat. Lalo sila nung nagimbal dun sa sinabi ni Sara Duterte na dun sa relo. Una-una, ito yung relo na hindi binigay ni Marcos, na bakit ko ibigay ang relo ko sa iyo. Yung sa nag-graduate na na sundalo ba? Basta may nag-graduate na hiningi yung relo niya. Panahon kay Duterte binigay yung relo ni Duterte. Pero kay Marcos umiira lang kakuriputan niya. Kasi nga di natin alam kung magkano ang presyo ng relo. Milyones daw yun. So, yun na sabi, milyones. So, para sa akin nun, kakuriputan niya yun. Kaya di ba ibigay ang relo? Tapos meron pa isang vlogger na daw yun. Pasok daw yun sa graft and corruption yun. Kung ibigay niya, pasok yun sa yun ang hingi ng relo, kurap daw yun. Mga ganun. So, yun yung isa sa dahilan na bakit nakaladkad mo masyado ang pangalan ng mga Marcos. Tapos, isa pa, yung sinabi na ni Sara Duterte na wala siyang kakayahan na mamuno sa ating bansa. Totoo naman, wala siyang kakayahan na mamuno talaga sa bansang Pilipinas. Abe, unang-una nga lang yung mga pangako niya, hindi nga niya natupad Bigyan lang ko na lang pangako niya. Yung bigas na gagawin, may plano siyang gagawin tag 20 pesos per kilo ang bigas. Tapos, pabahay na gawin niyang 1 million a year ang pabahay. Yan lang yung dalawa may kakayahan ba? Wala siyang Tapos ngayon wala siyang mga project ng mga malalaki na nailatag na. Magtatatlong taon na siya halos. Pero walang project na gawa. Yan yung pangalawa kong sa kanya. Yung relo, itong yung plano niya na mga pabahay. Wala. Tapos mayroon siyang mga plano na iba na hindi naman din na ngayon Hindi naman natin nakikita sa Pilipinas. Tapos pagbalikan siya ni Sara Duterte, Sara Duterte bihira lang yan bihira lang yan babanat. Pero pag bumanat yan, yanig ang kalaban. Grabe, lahat ng mga vlogger dyan sinasakyan, iba-iba na yung mga version na sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Yay, para sa inyo yun. Yung ginawa ni Marcos kay Sara Duterte. May ba siya? May sinabi ba doon sa mga kongreso na tama na yan? Parang pinabayaan lang talaga niya. Hindi lang parang pinabayaan na talaga niya totally yung mga congressman na doon, gumagawa ng mga nagiging judgmental na mga congressman dyan sa Quadcom. So, ngayon, napuno na yung napuno na yung vice presidente. Kailangan talaga niya minsan tutuklaw din. Alangan naman siya lang laging tuklawin. Ngayon, tumuklaw na siya. Lahat kayo, ang kamandag ng vice presidente, tumalab sa inyo. Dahil kayo, gawain nyo Kayo ang nangunguna Anong ginawa nyo sa KOJC at sa SMNI? Sinara nyo ang SMNI. Bali ngayon, balik na lang din to sa inyo Ang mga Duterte ba nung panahon ng SMNI, masyado bang sila? Nanahimik lang din sila Ngayon, pag ito nga si Sara Duterte ang bumalik sa inyo, balikwas kayo para kayong yung puwet nyo parang tinusok ng karayom na napakaraming karayom para mapaangat kayo sa upuan nyo. Tapos para kayo na biktima, kayong nasa posisyon ba't kayo nabibiktima? Kayo nasa posisyon para kayong biktima. Yung vice presidente nga ngayon lang niya na lumabas na na ganyan ang pinakita niya dahil di niya nakaya yung administrasyon natin ngayon. Pagka yan ang bumuga ng mga sinasabi, humanda kayo talaga.
Ngayon, mayroon pang sinasabi siya doon sa kanyang presscon, yung tanggalin yung ulo, tapos ano ba yon? Grabe, doon sila na ano nun. Tapos yung libing ng tatay nila, huhukayin daw ni VP Sara tapos dadalhin sa West Philippines, doon itapon. Doon tumalab ng husto ang kamandag ni Sara Duterte. Madali, madali nga mag-akusa kay Sara Duterte, pero pag siya naman ang bumalik sa inyo, ang bilis nyo masaktan. Ayun. Yan, karma. Karma lang din naman. Pero ang ginawa niyo sa mga... Kayo nangunguna eh. Kayo nangunguna, di kayo. Gantihan na. Ay, so, wala na talaga itong di na lang ito mananahimik. Kasi ang mga Duterte ngayon na hindi na nanahimik eh. Si Sara Duterte nung panahon na yung sinabihan ni former President Duterte si Marcos Bangag, may sinabi ba hanggang ngayon wala namang sinabi si Sara Duterte na bangag si Marcos eh. Wala naman eh. Yung issue ng tatay niya para sa kay Bongbong Marcos, hindi sinakyan ni Sara Duterte. Kay Sara Duterte ngayon iba yung mga niya, mga pinakita niya ngayon kay Bongbong Marcos. Hindi kagaya kay former President Duterte na yung mga tirada niya doon na tungkol sa pakabangag. Hindi naman sinakyan yun eh. Ngayon, iba to. Ngayon, meron na naman siyang mga pasabog na darating. Pag di nyo tigilan to, di wala rin tigil tong kabila na sa inyo. Aatake. May nakapanood ba sa video ni Cynthia Villar na in-interview siya, anong masasabi niyo sa kay VP Sara? Anong sabi niya? Ang sagot niya sa media, galit na eh. Wala nang kung anong sasabihin eh. Galit na eh. Kasi parang parang may husga na yung sa Kongreso. Hindi ngayon, binalikan nga itong mga tao mga tao na to ni Sara Duterte, grabe. Talagang umaray ng husto. Tiisin nyo yan. Kayang-kaya nga ni Sara Duterte ng kababaeng tao, tiniis nga lang niya eh. Kayo pa kaya, ang dami-dami nyo, puro pa kayo lalaki. Hindi pa to tapos. Hindi pa tayo umabot sa kampanya sa politika eh. Lalo pa to sa kampanya sa politika, marami pa to mga lalabas na mga istorya. Malalabas to na mga pwedeng makikita natin ngayon dito. Mas maganda nga eh, na yung plano nyo, na gagawin yung pag nanalo kayo, gagawin nyo mag-impeach kayo kay Sara Duterte, mas maganda yun. Sige, ituloy nyo para makita talaga natin kung tama ba yung mga pasya nyo mag-impeach kayo. So, ito yung pa lang ito si Sara Duterte, simula pa lang to. Nagsisimula pa lang to sa inyo na bumabanat na sa inyo. Kasi iba to eh. Pagka anong atake yung nito, sinabi ni Marcos na decisive siya sa kay Sara Duterte. Ngayon, ito yung balik niya. Sige. Babalik pa, pa to si Marcos, Bongbong Marcos, pa to? Maglabas na naman to siya ng mga pabiktima ng mga salita. Ngayon, pag si Sara ang bumalikwas nito, taranta kayo lahat. DOJ, pati nga si Coco Pimentel eh. Ito lahat ditong, Coco Pimentel, mga vlogger. Grabe talaga. Talagang kaladkad talaga lahat sila nito. Parang isang tao lang pero ang daming parang bala ba na 3 impact yung mga pung, tama-tama lahat. Lahat tinamaan. Kaming nakatingin lang nito, lalo kami mga OFW, tinitingnan namin to, di natuwa kami sa ginawa ng Sara Duterte. Hindi sa amin natuwa na hindi naman niya makaya yung hukayin niyang ng bangkay ng bangkay ni Marcos na yan. Hindi naman kaya niya na tanggalin niya mag-isa siya doon. Na nga kayo, tinakot na nga lang kayo ganyang salita, tapos grabe na kayo, nanginginig na kayo, di nyo na maintindihan.
Ay, ikot na agad yung ulo nyo, ikot na agad yung utak nyo kung saan na napunta, saan na mga atake niya na ginagawa nyo kay Sara Duterte. Psychiatrist daw. Tawag ka na psychiatrist, baka isubo sa inyo yan ni Sara Duterte yung psychiatrist na ano nyo. Di nyo alam yung binangga nyo. Di nyo alam yung nililigawan nyo nung panahon na magiging vice presidente. Lalo kung nagiging presidente to. Ewan ko lang kung saan kayo ngayon. Ito sila, hindi itong mga Duterte, hindi ito sila kagaya sa ibang kalaban sa politika na grabing pangharas. Kagaya ngayon na ginagawa nitong administrasyon ito ng grabing pangharas. Wala na sila ibang nakita ngayon na hinaras. Mga Duterte na. Kasi nga, tinik sa lalamunan ng mga Duterte pagdating sa 2028. Lalo silang nanggalaiti ngayon na talagang gusto nilang mga Duterte lusawin na kasi si former President Duterte tumakbong mayor. Gusto kasi nila na yung Davao makontrol nila. Ngayon, bumalik si Tatay Digong dyan. Paano makontrol yan? Hindi kaya ng yan. Hindi kakayanin ng mga Nograles ang Davao City, buong Davao City, paglabanan ng Nograles at saka Duterte. Hindi kakayanin. Is maganda nga to ngayon kasi yung kapatid ni Carlo Nograles, kalabanin niya si Pulong sa pagka-congressman. Maganda to. Kasi pagka natalo ng mga Duterte ang mga Nograles, lusaw kayo. Sinong nagpaano nito? Sinong nag-udyok nito mga Nograles na takbuhan? Anuhin nyo to? Kalabanin nyo to mga Duterte. Mayroon yan. Sa mga uto-uto dyan, mayroon nag-utos sa inyo. Huwag kayo magpa-uto dyan kasi pag natalo kayo dyan, tingnan natin kung ano mangyayari din sa inyo. Laglag kayo niyan. Alam na namin kung sino nag-uto sa inyo dyan, mga Nograles. Yari kayo dyan. Tapos ito ginagawa ngayon kay Sara Duterte. Abangan natin kung ano talagang nito. Kasi natawa na lang talaga ako nito dahil ilan lang yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Ang dami daming tinamaan talaga. Kaladkad lahat ang mga tao dito. Parang tinamaan ng buhawi na isang suplak lang ng ganun. Di makabangon sa mga sinasabi ni Sara Duterte sa kanyang preskon. Antayin niyo ulit ang preskon nito kung anong ilalabas niya na mga sasabihin niya. Ayun naman kasi kayo ang unang gumawa na hindi maganda Tinulungan na nga kayo na mailibing yung labi o yung dating presidente Marcos, tinulungan na nga mailibing dyan sa may libingan ng mga bayani. Kayo rin palang naghanap ng gulo dito sa mga Duterte. Naalala ko nga yan controversial yan paglibing yan sa libingan ng mga bayani na yan. Yung dating presidente, ayaw ng mga tao. Ngayon, sinong tumulong niyan dati? Si Tatay Digong. Ngayon, ang ginawa nyo kay Tatay Digong, simple, mag-ama yan, magkampihan yan. Magkadugo yan Di naman pwede na anak ni Tatay Digong pabayaan niya. Yun nga. Isang preskon lang ni Sara Duterte. Ang mga dinaanan nito parang tinalo pa talaga binagyo. Mayroon pa nga isang vlogger dyan, laki ng bibig. Di ko yung sino ba ngayon. Maravillas nga. Ang laki ng bibig yung tao na yan. Kaya masyado kayong naapektuhan. Sige, antay-antay tayo nito kung anong susunod pang birada kay Sara Duterte. Abang-abang ako Kayo dyan, iiyak na lang muna kayo. Iiyak nyo lang sa tago muna yan Huwag nyo kayong iiyak dyan na Kasi marami pang pasabog tong ngayon. Ang vice presidente natin. Kung di nyo tinuturing tong vice presidente na di nyo to tinuturing na vice presidente, so kami rin parang wala kaming presidente talaga. Walang malasakit ang presidente. Kagaya sa amin mga OFW. Okay lang yan ang tumanggap ng mga grasya sa mga OFW pero wala yang naitulong sa amin dito. Si Duterte, nung panahon niya,
Sino nagpa-extend ng 10 taon ang passport? Duterte. Sino nagpagawa ng 10 taon din dapat ang driver's license? Kaya lang nalitsi-litsi ako doon nag-renew sa Pilipinas. Nung time na yon, nag-renew ako itong taon na to. 5 years lang yung ano, kasi dormant daw ang lisensya ko. Pinaliwanag na nga kasi OFW ako, hindi ako nakauwi ng 5 taon. Pinaliwanag ka, sige, balik, pag-exam ka. Exam ko, wala akong problema doon, pero hindi ako pinagbigyan doon sa mga ano, yung mga dapat ibigay sa mga OFW. Edi okay lang kasi mag-renew pa naman ko ulit, baka makuha ko na yung 10 years. Pero sinong gumawa niyang batas na yan? Si Duterte, para iwasan yung mga ano na yan, mga di rin maganda sa LTO na yan. Dati pa naman yan yung mga LTO na yan, kailangan maglagay ka doon. Ngayon, every 10 years na yan mag-ano dyan. Okay na sa akin yun, 5 taon, okay na sa akin yun. Pero nainis lang ako kasi hindi talaga magandang pamamalakad dyan sa mga ahensya ng gobyerno. Si Sara Duterte, abangan nyo, mayroon pa mga pasabog yan.